Sa ikalimang round ng oil price hike noong Martes, April 7, umalo na sa 150 hanggang 170 pesos ang kada litro ng diesel. Samantalang ang gasolina halos nasa 120 pesos na. Isa yan sa pinakamataas sa Southeast Asia, pero hindi man pinakamalala sa buong rehiyon. Ang epekto nito ramdam na ramdam ng bawat pamilyang Pilipino. Batay sa datos ng global petrol prices, mula nang sumiklab ang krisis sa Middle East bago magmarso, 128% na ang naging pagbabago ng presyo ng diesel mula sa dating 49 hanggang 74.81 pesos kada litro. Samantala, ang presyo ng gasolina nagbago na ng 68.70%. Dahil dito, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamalaking paglobo ng presyo ng petrolyo. Sa diesel, pumapang-apat tayo sa Laos, Vietnam at Myanmar. Sa gasolina, pumapangalawa ang bansa sa Myanmar. Pero kahit pa man hindi pinakamalala sa Southeast Asia, sinabi ng isang data scientist na hindi ito nangangahulugang maayos ang lagay ng mga Pilipino dahil na rin sa mga malakihang oil price hike nitong mga nagdaang linggo. Ramdam na ramdam kasi ang pagbabago ng presyo sa araw-araw na mga pangangailangan. Bagamat sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakatakdasa ng fare hike sa lahat ng pampublikong sasakyan, dama ng maraming Pilipino ang oil price hike dahil sa pagbabago ng presyo ng mga bilihin, kagaya ng pagkain at iba pang mga produkto. Dependent kasi sa imported na petrolyo ang Pilipinas. Noong nakaraang taon lang, umabot sa 2.46 million metric tons ang inimport na langis sa bansa. Pati nga halaga ng piso, apektado na rin. Batay sa paliwanag ni Alicor Panao, isang associate professor sa UP, bagamat napupunan ng mga remittances at foreign investments ang kakulangan sa dolyar na ginagamit sa pag-i-import, kinakailangan ng Pilipinas ng mas marami pa kapag tumataas ang presyo ng petrolyo. Kamakailan lang nagpahayag ng 2 linggong ceasefire ang US at Iran. Kaya naman sa susunod na linggo, may rollback na aasahan. Kaya naman kung may nag-iisang sigurado sa ngayon, yan ay patuloy na aaray ang mga Pilipino, hindi lang sa mataas na presyo ng petrolyo, kundi maging ng iba pang mga produkto. Ako si Kurt De La Peña, nag-uulat para sa Inquirer.